Good day, sir. So what I did first is I recreate my previous activity since it only contains one text field. So I recreate it. I add more text field for the username, password, phone number, email address, and for the password. After that, I create another JFrame for the table. So what I did, sir, is I separate the table from the website form that I copy. I separate it, sir, because I think it's for it to be just clear. Para ano lang, sir, para yung ano na, yung table niya hindi na gaano ka ano. So para hindi ko na siya ma-extend pa. So after that, I just inad ko lang mga ano. Sa ano ko pala to nakita, sir, yung tutorial nito sa YouTube din. Kung paano i-merge ang dalawang JFrame para yung data na i-input dito ay papasok dito sa kabilang JFrame na may ano, na may table. So then this was I add for the sa code, sir. I add private data table which will be para mabasa niya itong ano data table na ginawa ko. And then inad ko lang dito yung tinuro mo sa amin na kung paano makuha yung data. So first, ito, string username, JFormat field, get text, trim, ito. Then, itong if statement para sa ano, para pag may hindi na nalagyan ng data dito is hindi siya ma-proceed sa data table, which lalabas din siya ng parang error na nagsasabing hindi kumpleto ang iyong paglagay ng data. Ito naman para ito sa hindi sa ano to, sa frame, nasa data table. And then dito naman ito yung data table na may ano, update table, which ginamit ko na dito yung update para ma-update niya, mapasa niya doon sa kabilang JFrame dito sa may table, mapasa niya doon ng data. At sa dito naman yung code, which is JOption pane show message this dialog. Kung ito ay nalagyan niya lahat ng data, ito pag clinic na yung sign up, lalabas itong sign up successful. Ganyan. At ito naman, pagkatapos niya malagyan ng ito, pag nalagyan na ito ng data, ito, the passwords, tapos i-click ang sign up, automatic na itong ano, ma-clear na to agad, hindi mo na kailangan i-delete mo pa pag magta-type ka ulit ng ano, ng data.
So, ito yung purpose nito. So, dito naman sa data table, ang inano ko lang ako dito is ito lang. Void update table, string username, string email, string password, string phone number. Para ma-receive na yung data na nanggagaling dito sa form, para mabasa niya ang data. So, if I run this, sir, this will be the output. By the way, sir, I did not use text field on this 3, which is, so what I use is the this one, sir, the formatted field, para hindi na ako maglalagay pa ng ano dito ng label, kung enter username or enter phone number na label para makasave na rin sa space. So ginawa ko, ang ginamit ko na lang is ang formatted field, kasi pag na-run siya, ito yung formatted field, i-erase mo lang siya, tapos malalagyan mo na ng data. So for example, sir, normal, then phone number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Email address, at gmail.com. Then the password, confirm password. Then pag na-click na tong sign up, may lalabas na sign up successful. Ito, sign up successful. Pag click mo ng okay, yan, makikita mo na yung table dyan. As you can see, sir. So if I add another data like this, email, gmail.com. At pag i-click sign up again, sign up successful, and then ma-add na naman yung dalawang na-add na yung pangalawang data. After, at pag di mo naman kinumpleto yung data paglagay, kagaya nito, email, yan, yun. Ay. Ito naman ang mangyayari. Yan, lalabas tong note na please fill in all the required fields. So, pag ganyan, hindi yan magpo-proceed sa sa table. Ma-erase lang yan. Ay, di pala ma-erase. Hindi lang siya proceed. Diba? Ano pa ba yung nito? Features. Kalansera. Parang ito lang yung this is ito lang ata lahat, sir. And that's all, sir. Thank you.